Hello everyone! Ihanda na ang abacus para sa bago nating lesson ngayon sa paggamit nito. This time ay isi-share ko naman sa inyo kung paano mag-multiply ng whole numbers gamit ang abacus. Pero bago tayo magsimula ay i-review muna natin ang mga mathematical terms na gagamitin natin sa buong tutorial. Una ay ang multiplier. Ayan. Ito ang bilang o number na minumultiply. Kadalasan ito yung unang number na binabanggit sa equation. Halimbawa, sa equation na 5 times 2 equals 10, yung 5 ang multiplier. Next ay ang multiplicand. Ito naman yung number na imumultiply sa multiplier. So, ito yung pangalawang number sa equation. So, doon sa example natin kanina, yung 5 times 2 equals 10, yung 2 ang multiplicand. Next ay ang factor. Ito naman yung collective name sa multiplier at multiplicand. Kumbaga, ito yung mga numbers na pag-multiply mo sa equation. So, sa example kanina, ang 5 at 2 ang factors ng 10. Then, last ay ang product. Ito naman yung sagot, yung solution sa multiplication. Kaya, sa example natin na 5 times 2 equals 10, ang 10 ang product. Paano nga ba mag-multiply ng whole numbers gamit ang abacus? Narito ang mga steps at mga examples. Step 1. Count the total number of digits of the factors, then add 1. Halimbawa, sa example natin kanina ng 5 times 2, ang 5 ay 1 digit, ang 2 ay 1 digit din, so dalawa siya, 2. Plus 1 is 3. Ayan, set aside natin muna yan at mamaya malalaman nyo kung bakit laging may plus 1. Step 2, set the multiplier on the extreme left of the abacus. So, sa example natin na 5 times 2, ang 5 ang ating multiplier, so siya ang ating isiset sa pinakakaliwa ng abacus. So, magsiset tayo ng isang upper bead sa extreme left. Step 3, set the multiplicand on the right side of the abacus following the number of rods that we have obtained from step 1. Kanina sa step 1 ay binilang natin yung number of digits ng mga factors. So, meron tayong 5 at 2. So, sabi natin, 2 digits lahat yun. Tapos, may plus 1 equals 3. Yung 3 na yun, yun ang bibilangin nating rods sa abacus mula sa pinakakanan, sa extreme right, paatras, papunta sa kaliwa. So, kung magsiset tayo ng 2, bibilang tayo ng 3 rods from the extreme right. 1, 2, 3. So, parang nasa hundreds place siya. Tapos, isiset natin yung 2. So, dalawang lower beads. Yan ang ating multiplicand. So, bakit nga ba may plus 1? Para mabigyan natin ng space yung product ng bawat number. So, let's say, ganito na nga siya. 5 at 2. 5 times 2. So, meron tayong blank rods na dalawa sa tabi ng 2 kung saan natin ilalagay yung product. Step 4. Multiply the factors by digits from left to right, then set the product on the right side of the multiplicand. Para hindi ka maligaw sa pag-set ng sagot mo, lagi mo iaabang yung mga fingers mo, yung index, tsaka yung thumb mo sa dalawang rods beside the multiplicand. So, example, ito, di ba 5 times 2 tayo, yung 2 nasa hundreds place siya, pangatlong rod. So, parang lagi kang merong allotted space na 2 digits para sa product niya sa tabi ng number. So, laging 2 digits ang i-assume mong product. Halimbawa, ang product ay 3, for example, magiging 0, 3 ang lalabas, ang ilalagay mo. Kaya may skip kang blanco na rod, tapos sa next ka mag-set ng number. But, sa case ng ating example ngayon na 5 times 2,
So, 5 times 2 is equal to 10. So, 2 digits siya, kaya isa-set na natin agad yung 10 sa tabi mismo ng 2. So, 1 lower bid sa tabi mismo ng 2, second rod. Then, i-clear na natin muna yung katabi niyang 2 para hindi ka malito sa bilang. And, sama na rin natin yung nasa kaliwa. Tapos, ang answer na natin ay 10, kung babasahin mo na siya. Okay, subukan naman natin ng 1 by 2 digits. So, ang ating example ay 3 times 17. So, step 1 natin ay identify muna natin kung ilang digits lahat. So, yung 3 natin ay 1 digit, ang 17 ay 2 digits, so 3 digits na siya. Plus 1, yung extra natin, so 4. 4 digits, ibig sabihin, 4 na rods yung hahanapin natin mamaya. Next, step 2, set na natin yung multiplier, which is yung number 3, sa extreme left ng abacus. So, meron tayong 3 lower beads na isi-set sa kaliwa ng abacus. Now, step 3, set na natin yung multiplicand, which is yung 17 sa right side ng abacus. Pero dahil, di ba, ang na-identify nating number of digits sa step 1 ay 4, dahil may plus 1 tayo kanina. So, isi-set natin yung 17 sa 4th digit. So, bilang tayo ng 4 na rods mula sa extreme right. 1, 2, 3, 4. Tapos, dito natin isi-set yung isang lower bead, which is yung 1. Tapos, sa third rod, isi-set natin yung 7 para mabuo natin yung 17. Now, sa step 4, so, mag-multiply na tayo. So, start natin ang 3 times 7 is equal to 21. So, iset natin yung 21 sa tabi ng 7, 2 lower beads sa second rod, 10th place. Tapos, isang lower bead sa first rod sa extreme right. Tapos, i-clear na natin yung 7. Isang upper bead at 2 lower beads. Yan. Clear natin yan. Next naman, proceed na rin tayo sa 3 times 1. Naiwan natin. 3 times 1 equals 3. Pero since 2 digits nga ang kailangan nating sagot, magiging 0, 3. So, leave natin ng patlang yung third rod. Tapos, magsiset tayo ng 3 sa second rod. Pero dahil 2 yung beads natin, 2 na rin sa baba, kailangan natin ng 3, hihiram tayo ng 5 o yung isang upper bead. Set natin yung isang upper bead. Pero dahil 3 ang kailangan natin lang doon sa 5, kailangan natin i-clear yung 2 lower beads. Yan. So, clear na rin natin yung 1. Clear na rin natin yung 3 sa left side. So, ang answer natin ay isang upper bead sa 10th place, sa second rod, at isang lower bead sa first rod, sa 1st place. So, ang sagot natin ay 51. To be continued.